Sige po, maaari na po tayong tumayo at magsisimulan na po na ating service. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Kung handa na po tayo, lahat po tayo ay tumayo. Gawin po natin itong service na ito, maging seryoso po tayo. Tanungin po nga po natin sa ating mga katabi kung masaya sila sa araw na to. Amen. Kung masaya po tayo lahat, tayo po yung umawit sa ating Panginoon. Lumapit tayo ng may buong puso. Humingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon na para maging karapat-dapat po tayo magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. Panginoon, salamat, Lord God, sa panibagong umaga ulit, Panginoon, na binigyan niyo po sa amin. Panginoon, salamat. Dahil sa araw na ito, kami po ay malayang magpuri sa inyo, Lord God. Malayang lumapit, malayang sumamba, Panginoon, sa araw na ito. Panginoon, ang awit na ito ay para lamang sa iyo, Lord God. Purihin natin ang ating Panginoon. Masabit ko na yung papuri sa ating Saint Lord God. Under your grace, mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. A promise of love, your love is speak to me, Lord. Speak to me, Lord. Your servant is raising me over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely I found my fortress
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa bagong umaga, Lord God, na pinagkaloob mo sa bawat isang natin ito. Maraming salamat, Panginoon, sa kapayapaan. Maraming salamat sa iyong pagsama, Panginoon. Sa bawat isang naririto, ikaw ang patuloy na magpala, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy na linisin mo po ang aming mga kasalanan. Alam mo po, Panginoon, ang mga mali sa aming buhay. Panginoon, makikita mo po ang lahat. Yan ang lahat ng hindi karapat-dapat. Ikaw ang patuloy na umalis. Ikaw ang patuloy na maglinis sa amin, Panginoon. Sa mga hindi ka nais alisin mo po ang mga ito, Lord God. Sa mga nakikita mo, Lord God, na hindi karapat-dapat sa bawat isa, Lord God. Ikaw po ang manguna sa aming buhay. Maghari, Lord God. Panginoon, patuloy ng panalangin ng service na ito, Lord God, ang saan andun ang katagumpayan, ang pagsama mo, ang kagalakan, Lord God. Ikaw po ang sumama sa magbabahagi ng iyong salita. Gabayan mo po siya, ingatan, Lord God. Bigyan mo po siya ng karunungang nagmumula sa iyo, Panginoon. Mapuno ng kagalakan ng kanyang bawat pagturo. Ang pagmamahal na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay may ihatid sa pamamagitan ng buhay niya, Lord God. Ikaw ang makita, ikaw ang mapapurihan, ikaw ang madakila habang siya ay nagtuturo, Panginoon. Doon po na ginagamit mo siya, Lord God, kaya alam namin sasamahan mo siya. Sa bawat isang tatayo pa rito, Lord God, magbabahagi. Ikaw ang patuloy na sumama. Ikaw ang patuloy na gumabay, Panginoon. Manatili ka sa kanilang likuran, Panginoon. Andun ang iyong pagsama, Panginoon. Lalasin mo po ang pagkilos ng kaaway sa umagang ito. In the name of Jesus, Lord God, we rebuke, Lord God, the work of the devil, Lord God. Ikaw ang mapapurihan. Tanging ikaw ang manahan maghari sa lugar na ito. Gumikna ka, Panginoon, sa aming gawain. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin pinagtagumpay mo na kami, Panginoon. Alam namin, Lord God, na ikaw ang kumilos. Alam namin nangyari ang lahat ng ito dahil sa iyong pagsama, Panginoon. Kaya maraming salamat dahil panibagong umaga na naman, Lord God. Hindi mo inayaan, Panginoon, na kung saan, Lord God, matigil ang iyong gawain. Nagpatuloy ang iyong gawain. Kaya maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Kami patuloy na susunod sa iyo, Panginoon. Kaya samahan mo po kami sa umagang ito. Maghari ka, Panginoon. Mapuno ng kagalakan. Ng bawat dadalo, Panginoon, ay patuloy mong samahan, Panginoon. Kumilos ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Ikaw po ang manguna mula ang umpisa hanggang sa pagtatapos, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isa pa po tayo po umawit sa ating Panginoon at wag po natin hayaan na hindi tayo makapagpuri, makapag-awit at magsayaw sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Atin pong awitin ng ating Panginoon. Turn it up! As we lift you up, you were riding on our praise. Be enthroned, cover everything. You were seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and it changes the atmosphere. With hands up and now, everybody sing it out. Oh, turn it up, can't start our praise. Make it louder than any other. Lift him up.
Salamat, Panginoon. Minsan pa po mga kapatid, tayo po'y umawit sa ating Panginoon na nagsasabi ni Hosanna na sometimes, nakakaramdam tayo ng pressure, ng mga nahihirapan na tayo sa buhay. Pero alalahanin natin na meron tayong Diyos na kayang gawin lahat. Sa finance, sa lakas natin, kaya niyang gawin lahat. Kaya sa oras na ito, alalahanin po natin kung sino yung pinatawag natin. Alalahanin po natin kung sino yung pinakapurihan po natin. Sa oras na ito, tayo po'y lumapit sa ating Panginoon. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malaya po tayong magpuri sa ating Panginoon sa umaga. Purihin natin ang ating Panginoon.
as I walk eternity. Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the Panginoon, sa iyong presensya na naramdaman po namin, Panginoon. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa aming pagdakila, Panginoon. Sa iyo lamang pinagkakaloob. Salamat. Ito po ang aming praise and worship sa Panasos. Amen. Amen po, isa po. Tayo po yung lumikot at magkikitaan. Batiin po natin ang ating mga kapatid na may ngiti sa ating labi. Smile! You look so wonderful. You smile, my brother. You smile, my sister. In everything, give praise to the Lord. You smile, my brother. You smile, my sister. In everything, give praise to the Lord. You smile. You look so beautiful. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. Everything is praise to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. Everything is praise to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give praise to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give praise to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give praise to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give praise to the Lord. In everything, give praise to the Lord. In everything, give praise to the Sa usapan niya na.
Kamusta? Maligayang pagdating sa Apalis Rock Jesus Pluto Church Ministry o URJBCM. Ito ay isang simbahang Kristiyano na kabase sa salita ng Diyos. Ito ay nagtatapos ng Hulyo 2016 ni Reverend Peter S. Obiera Jr. at ng kanyang may bahay na si Maria Joy Obiera. Ang URJBCM ay naniniwala sa gospel na mayroong Diyos Ama, ang bugtong na anak na si Jesus at ang Espiritu Santo, na mayroong iisang Diyos at iisang bautismo na tayo naligtas dahil sa kanyang ibag sa pamamagitan ng pananampalataya namin kay Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang panalangin. Naniniwala rin tayo sa uling araw na si Jesus ay babalik ulit at sa kanyang buhay na salita, ang Biblia. Mayroong 5 lokal na simbahan ng URJBCM sa Karuhatan, Valenzuela, Pura, Tarlac, Pinalonan, Pangasinan, Doña Remedios, Trinidad, Bulacan, at Villasis, Pangasinan. Ang panalangin ng ating simbahan ay may pahayag si Jesus sa pamamagitan ng pagpapatotoo, pagdidisipulo upang maglingkod sa Diyos, pagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at ituro sa kanila anuman ang sinasaad at itinuturo ng Biblia. Ang URJBCM ay pagpapatuloy ang dakilang layunin na maipakilala si Jesus sa pamamagitan ng pagpapatotoo, una sa pamilya, sa komunidad, sa bansa, at sa limang panig ng mundo. Patuloy ang ipahayag si Jesus, napapanahon man o hindi. Ito ang URJBCM. Para sa iba pang kaganapan sa aming simbahan, maaari ninyong bisitahin ang aming Facebook page, Apalis Rock Jesus Pluto Church Ministry main FB page, URJBCM Tarlac, URJBCM Pangasinan, URJBCM Twitter. Maging ang aming Instagram account na URJBCM. Maaari din niyong bisitahin ang YouTube account na URJBCM Plus YouTube channel. Maging ang Children Builders of Christ YouTube channel. At maging sa aming threads na URJBCM 2016. Salamat at pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Yes. Good morning, Church. Amen. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. And God is good. All the time. And so bago po tayo pumunta sa salita po ng ating po Panginoon. Pasalamat sa Diyos. Bakit po? Ko po ay nahihiya sa Panginoon sa kadahilan ng bagyo sa buhay, problema sa buhay, lahat. Kaya nahihiya akong humarap sa Diyos sa kabila ng nangyari sa meeting. Ang Diyos ang naghari, hindi po yung kagustuhan po namin. Nahihiya ako sa mga binitawan ko na itigil ang gawain sa Panginoon. Dito, naiyak ako dahil luwa to ng kaligayahan. Kahapon pa po, nag-iyak kami sa Panginoon. At ramdam ko po yan. Sa pagbitingan po namin, yung plano ng Diyos, hindi po yung plano ng tao ang masunod. Amen. Kundi po yung plano ng Diyos. Kasi yung plano po namin, ito nanalo ang Panginoon. Amen. Hindi siya tanas ang nanalo. Naiiyak ako dahil, at sabi ko nga kanina pa, nakita ko yung pagkakaisa, yung pagdadamayan, yung pagpapakumbaba, nung nangyari na yun. Ang hirap tinayos. Ang hirap. Ang dami. Naging kontribida kami, ako, nato mismo. Direct to the point, pero, Lord,
Turuan mo ka akong magpakumbaba sa Panginoon. At nakita naman po natin yung pagpapakumbaba ay naghahari sa bawat isa po sa atin. Amen. So, yung nagpapawit kanina talagang ang hirap na yung problema ng liit ay naapektuhan lahat. Ngayon malaya po tayo na magpuri, magpasalamat, na walang galit. Tama po. Ito lang lahat yung abilitawan ko, masakit ko o masakit. At mas lalong nasasaktan ko ang Panginoon. Sa mga pinapataw ko kahapon, ay ako Lalo na ngayon, nagamitin ako ng Panginoon. Anong mukha kong iharap sa Panginoon at sa inyo. At nasabi ko din po kay pastora natin in last minutes talaga, kumilos ang Diyos. Kumilos ang Diyos doon. Grabe, sakit. Kahapon pa na talagang naiiyak ako sa Panginoon sa ginagawa ng Diyos. Nasabi na namin lahat. Ginawa na namin lahat. Pero namin po, kumilos talaga ang Diyos. Alam po ni pastora natin yan. Yung plano po natin na parang sa madaling salita, alis sa church, pero hindi tayo alis sa Panginoon. Pero hindi po naghari. Hindi po tayo nanalo, kundi ang Diyos ang nanalo. Tama po. Ang Diyos ang nanalo, hindi po sa atin. Hindi po kayo, hindi po ako. Diyos ang panalo. Kaya ang gandang kumilos ngayon ng Panginoon. Di ba yung salubin natin, nasasakal po tayo, nahihirapan po tayo lahat. Pero pinarating po namin lahat yan, yung mga hinanaing po natin. Kayo lahat. Nilatag namin lahat, si pastora, si nanay, lahat kinuha ng opinyon. Sabihin po, lahat kinuha ng opinyon doon. At dininig niya po yun. Sa madaling salita, dininig niya, pero wala pang wala pang pagpapatawad. Talagang aalis na po kami noon. Nang kasama ko meeting, aalis po kami noon. Pero, hindi yung kalooban po namin, kundi ang kalooban po ng Panginoon ng Diyos. Amen. Kaya magpapatuloy lang po tayo, kapatid. Anumang bagyo, anumang unos sa buhay po natin. Ang importante dito, kung paano po tayo mapaglilingkuran ng ating pong Panginoong Isus. Amen. Kaya labis po ako natutuwa at nasisiyahan at tayo pong lahat ay masayang-masaya tayo na harapin ang hamon sa buhay. Amen? Ayan po. Tapos na po ang salita ng Panginoon. Sa totoo lang po, na talagang yung puso ko ngayon maluwag. At tayong lahat ay maluwag. Amen. Ayan. So ang salita po ng ating pong Panginoon ay hindi na po tayo lalayo, talagang ito po yung mensahe ng Diyos na gusto po natin lahat. Gusto po sa Matthew chapter 8. In Matthew chapter 8, verse 23 to 27. Ito po ang pagkasabi. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad habang sila'y
Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumukso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. In verse 25, kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising. Panginoon, iligtas ninyo kami, mamatay kami, sabi nila. Sabi ng mga alagad. Verse 26, ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakalit naman ng inyong pananampalataya. Gumangon siya, pinatigil ang hangin at ang alon at bumuti ang panahon. Verse 27, namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng taong ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanila. Sige tayo po yung manalangin. Nakila at mapagmahal namin Diyos. Bless your words, Panginoon. Bless mo ang iyong mga salita. Gamitin mo po ako, Panginoon, ayon sa iyong kagustuhan. Bless mo ang bawat isa sa amin, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon. Bless niyo po. Lalong-lalo po ako, Panginoon, na mag-share ng iyong mga salita, ang iyong kalooban, ang siyang masabi sa araw na ito, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming balangin sa Panginoon, Panginoon Jesus. Amen. Ang hirap magsalita kapag nauna yung iyak. Amen. Sa totoo lang. Kapag nauna po yung emosyon, yung iyak po natin, ang hirap salita. So, meron po akong dito na 5 gusto ng Panginoon na sa bawat buhay ay may apply. Amen. May 5 points na kailangan nating alagaan. Kailangan nating isapamuhay sa bawat buhay po natin. Dahil ang mga pagsubok, problema ay kalakip na po natin yan. Kasama po natin yan. Amen. Yan po. Lahat tayo ay dumaraan sa bagyo ng buhay. May mga pagsubok, suliranin, problema, unos sa buhay. Ano ba yung mga bagyo sa buhay? Po natin. Marami po. Lalo ngayon, palapit na ang ating mga Christmas party. Excited po ba tayo? Amen. Amen. Ako, sa totally, excited na talaga po ako. Lalo na ngayon, pinalaya na po tayo ng ating pong Panginoon. Ayan na naman, iyak na naman tayo. Pinalaya tayo ng ating pong Panginoon. Kaya kapatid, alam ko po ng bawat isa po sa atin, malaya po tayong magpuri sa Diyos. Amen? Dahil nawala na po yung kirot, nawala na po yung sakit, nawala na po yung hinanakit sa ating pong puso. Amen? Dahil pinagtagumpay na po tayo ng ating pong Panginoon. Amen? Lagi ko nga pong sinasabi, hindi tayo ang nagtagumpay, kundi ang Diyos na nakakakita, nakakarinig ng ating pong buhay, na siya yun ang nagtagumpay, hindi po sa ating pong mga buhay. Ang mga plano po natin, yes, maganda. Pero mas maganda ang plano ng Diyos. Amen? Yun ay natupad at nasaksihan po namin at nakita po namin ang plano ng Diyos ay nagtagumpay, hindi po yung plano sa bawat isa po sa atin. Amen? Oo, marahil yung plano mo, Lord, gusto ko lang ganito. Yung gusto mo lang. Pero tinanong po ba natin, Lord, ano po ba yung gusto mo sa buhay ko? Ano po ba yung gusto mo sa buhay mo? Buhay po natin lahat. Marami tayong plano, maraming bagyo, maraming unos, maraming problema sa buhay. Pero ang Diyos, ni minsan, hindi siya nagkulang. Ang Diyos, ni minsan, hindi siya nagpapaya sa lahat ng ating mga pangarap sa ating pong buhay. Amen? And number 1.
Be still, because Jesus is with you. Maging panatag dahil kasama mo si Jesus. Kung nahihirapan po tayo, kung nasasakal po tayo, kung tayo po ay nabibigatan, sabi ng Panginoon, kasama natin ang Diyos. Hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Sa mga laban mo, laban ko, laban natin lahat. Amen. In verse 23, sabi niya dito, sumakay siya sa bangka, sumunod sa kanyang mga alagad. Kung minsan ganito po tayo alam na natin yung salita po ng ating pong Panginoon. Kung minsan natatakot tayo, dumating lang yung problema sa buhay. Tama po? Kung minsan natatakot po tayo na dumating lang yung pagsubok sa buhay, kung minsan natatakot po tayo. Napatunayan na nga ang Panginoon at ikaw mismo, napatunayan mo na ang Diyos ay mangliligtas. Kung minsan yung isip po natin, yung puso po natin, hindi natin kayang isapamuhay yung salita po ng ating pong Panginoon. Tama po? Kahit anong gawin po natin, kung nag-aalinlangan po tayo na lumapit sa Diyos. Wala po. In Matthew chapter 8, verse 26, ang supporting verse ito po, bakit kayo natatakot? Sabi ng Panginoon, napakalit naman ang inyong pananampalataya. So, pananampalataya, kapatid, ito ay importante po sa ating pong buhay. Amen. Na kapag dumating ka man sa sitwasyon na hindi mo na kaya, yung lugmok ka na sa buhay, pagod ka na sa buhay, nandyan po ang Panginoon. Sabihin lang po natin lahat. Ang mga problema, pagsubok, suliranin, kayang-kaya po ng ating pong Panginoon yan. Amen. Kayang-kaya po ng ating pong Panginoon. Walang hindi kayang gawin ang Diyos. Amen. Amen po ba? Lahat kayang-kayang gawin ng ating pong Panginoon. Naglilingkod ka man o hindi, lahat ng Diyos ay kaya niyang gawin. Amen. Hallelujah. Number 2. Be still, storm will come even when you obey Jesus. Maging panatag, dumarating ang mga bagyo kahit minsan ay sumusunod ka kay Jesus. Amen? So, ibig sabihin, kahit sumusunod ka sa Panginoon, may mga bagay tayong mahirap. May mga bagay po tayong akala po natin, hindi natin kasama ang ating pong Panginoon. Kung minsan naisip po natin, Lord, bakit may ganito? Bakit may problema? Bakit may mga pagsubok? Bakit may mga suliranin? Amen? Naisip po ba natin yon? Dahil mismo sa akin po mga kapatid, minsan naisip po natin yan. Lord, naglilingkod naman ako sa Panginoon. Lord, sumusunod naman ako sa Panginoon. Bakit dumating yung mga problema sa akin? Bakit may suliranin sa akin pong puso? Pinapakita lang po ito ng ating pong Panginoon kung paano po tayo magtiwala sa Diyos. Nang lahat ng bagay ay kaya niya pong gawin. Amen. Kayang-kaya niya pong gawin lahat.
nananampalataya ka man o hindi, ang Panginoon ay alam niya lahat ng atin. Bagyo sa buhay, marami tayong bagyo sa buhay. Marami tayong pangangailangan sa buhay. Ibig sabihin, mga kapatid, tinuturuan po tayo kung paano po tayo yung isa pamuhay yung atin pong pananampalataya sa Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. In Santiago chapter 1 verse 2 to 3, sabi niya dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. O sumaliwanag po mga kapatid, yung sinasabi po ng ating pong Panginoong Jesucristo, na kapag dumarating man yung problema, unos sa buhay, bagyo sa buhay, suliranin sa buhay, dapat po tayong magalak. Bakit? Kasi kapag nalampasan po natin yan, ibig sabihin, anong kasunod? May katagumpayan. May ginhawa sa buhay. Amen? So ang pagsubok mga kapatid at problema sa buhay, kasama po natin yan. Pero ang maganda po dito, ay nasa Panginoon po tayo. Walang hindi kayang gawin ng Diyos. Na sinasampalatayan mo, sinasampalatayan ko, sinasampalatayan natin lahat na si Jesucristo lamang ang nakakaalam kung sino ka, ano ka sa harapan po ng ating pong Panginoon. Tama po? Walang lihim sa Panginoon. Tama po? Walang lihim sa Diyos. Lahat alam niya. Alam niya yung laman ng ating pong puso, yung ating pong isipan, dahil siya mismo ang nagbigay ng buhay mo, buhay ko, buhay po nating lahat. Siya po yung nagbigay. Ibig sabihin, ang problema ay alam niya yan. Na dapat lang po natin, yan po yung magpapatatag sa atin, yung problema. Kasi kung walang problema, walang pagsubok, ibig sabihin, hindi ka sinusubok ng Panginoon. Amin po. Ang pagsubok, mga kapatid, kung minsan, bakit pinabayaan ako ng Panginoon? Bakit hinayaan ito ng Panginoon? Bakit hinayaan mawala yung mga bagay na ginagawa po noon? Pero may mas magandang plano ang Diyos. Ang plano ng Diyos ay hindi natin alam. Tama po? Pero yung plano natin, alam natin. Tama? Pero yung plano ng Diyos, alam ng Panginoon. Kumikilos ang Panginoon na hindi natin alam. Ganun din ang mga panalangin po natin. Ang alam po natin, mga kapatid, yung panalangin natin ay wala lang. Nananalangin ka lang. Kapag hindi na ibigay, wala lang. Hindi po. Ang Panginoon po natin, siya lang ang nakakaalam kung kailan niya ibibigay yung ating pong panalangin sa ating pong Panginoon. So napakaliwanag po, mga kapatid, na kapag ikaw at ako ay lumalapit sa ating pong Panginoon, hindi po tayo mabibigo. Amen? Amen? Hindi po tayo mabibigo kapag lumapit po tayo sa Panginoon. Okay, number 3 po. Hindi kailanman nagpapanik si Jesus. Jesus is never panicking. In verse 24, sabi po dito,
Ngunit si Jesus ay natutulog. Kung minsan, mga kapatid, tignan niyo po yung mga alagad po natin. Alagad ng Panginoon ay kasama na nga nila ang Panginoon, yung nagpapanik pa sila. Mismo kasama na nga nila eh. Yung alagad, kasama nila ang Panginoon. Kung minsan, ganun po tayo. Alam nga natin na ang Diyos natin ay mangliligtas. At alam na nga natin yung Diyos ang siyang nagbibigay ng solusyon ng lahat. Pero kung minsan, hindi natin kayang gawin na bakit hindi po natin ibigay lahat ng 100% na paglilingkod sa Panginoon. Ang dami pa natin tanong sa buhay. Nasaksihan mo na nga, napatunayan nga ng ating pong Panginoon kung minsan nag-aalinlangan tayo. So maniwala kayo, hindi ganun po. Minsan. Pinakita na nga ng Diyos, hindi ka pa naniniwala. Pinatunayan na nga ng Diyos, yung panalangin mo ay tinupad na, hindi ka pa rin maniniwala. So ibig sabihin mga kapatid, manatili ka sa ating pong Panginoon. Amen. Huwag po tayong humiwalay sa ating pong presensya ng ating pong Panginoon. Amen. Amen. Gusto niyo po ba? Tuloy lang mga kapatid. Anong oras na? Time check. 10:21. Nung ilang minutes na ako. In Isaiah chapter 26 verse 3, ang mga may matatag na isipan ay pinananatili mong panatag sapagkat sa iyo sila nagtitiwala. Ulitin ko po, ang mga may matatag na isipan ay pinananatili mong panatag sapagkat sa iyo sila nagtitiwala. Amen. Ang may matatag, sali po dito. Ang ganda po ang mga kapatid. So mga kapatid, ang isipan po natin kung minsan ang daming tanong. Bakit ganito? Bakit ganito yung nangyayari? Minsan ang bilis nating magdesisyon. Amen? Agree po ba? Ang bilis nating magdesisyon sa buhay. Ang bilis po nating gumawa na hindi po natin sinasangguni sa ating pong Panginoon. Lord, magkatrabaho ako. Lord, pupunta po ako ng ganito. Yun yung plano mo, tama po. Yun yung gusto mo. Pero ang tanong, gusto po ba yung Panginoon yung ginagawa ko natin? Di ba karon po? Gusto ba ng Panginoon yung ginagawa po natin? Yun yung question, yun yung po tanong, yun po yung tanong sa isip po natin. Ang daming tanong. Lalo na kapag may problema, ang daming tanong sa isip po natin. Nang akala mo wala nang solusyon. Kaya yung iba, amen? Ang alam nila yung solusyon gano'n. Yun yung alam nilang solusyon eh. Pero hindi po. Pero kung tayo po ay nakipag-isa sa ating pong Panginoong Jesucristo, ang solusyon ay salita ng ating pong Panginoon. Ang solusyon ay nasa Panginoon. Amen? Wala lang iba. Pero salamat sa Panginoon. Kapag tayo po ay may problema, may pagsubok, mayroong hindi natin kayang yung naguguluhan po yung isip mo natin. Nandyan yung kapatid mo sa Panginoon. Na pwede kang lumapit, pwede mong lapitan.
Sister, ano ba yung gagawin ko? Pastor, ano ba yung gagawin ko? Pastor, ano po ba yung gagawin ko? Kasi nahihirapan po ako. Ano po ba yung dapat kong gawin? Amen. Nandyan po yung kapatid mo sa Panginoon. Yung mga leader po ng URGBC. Kaya nga, napakapanat po natin dahil dito po sa Pinalunan at lahat po ng URGBC family ay nagkakaisa. Nagdadamayan. Nagtutulungan. Yan yung awit po namin mga mens nung ano. Sa pagkabahabahan. Amen. Amen. Sa pagkakampi-kampi. Yung kahapon, yung ano namin, special number namin. Grabe. Pero hindi po niloob ng Diyos. Nagtagumpay ang Diyos. Kaya yun, nag-Jollibee kami. Amen. Oh. Nag-Jollibee kami. Kasi, kapatid, victory. Nanalo ang Panginoon. Nanalo ang Panginoon. Ay kung sinasabi nanalo ang Panginoon, hindi kami. Tingnan niyo po, yung plano namin, plano ni Pastor JR na ganon, hindi yung plano namin, hindi yung plano niya, kundi yung plano ng Diyos ang masunod. Tama po? Yan, nanalo po tayo. Nanalo ang Panginoon. Dahil kasama po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay, number 4 po tayo. Be still. Call on Jesus in times of fear. Maging panatag. Tawagin si Jesus sa panahon ng takot. Ayan, ito po yung palagi kong sinasabi mga kapatid na kapag mayroon kang pumulaban sa Panginoon, kapag mayroon po tayong problema, sabi po dito di ba, maliwanag po, cool, tumawag ka sa Diyos. Kung ikaw ay nahihirapan na, kung ikaw ay pagod na, kung ikaw ay bigat na, tumawag po tayo sa ating pong Diyos na nakakakita, nakakarinig. Yun po ang ating pong Panginoon. Amen. Kung minsan mga kapatid, karamihan, kung nahihirapan po tayo, nakakalimutan po natin tumawag sa ating pong Panginoon. Binabaliwala po natin tumawag sa ating pong Panginoon na nagbigay ng buhay ng bawat isa po sa atin. Tama po? Nakakalimutan po natin na ang Panginoon ay kaya niyang gawin. Lahat. Lahat. Amen. Kaya niya gawin lahat. Kailangan mo ng pinansyal. Tumawag ka sa Diyos. Kailangan mo ng kagalingan. Tumawag ka sa Panginoon. Kung may problema po tayo, mas lalong higit na tumawag ka sa Panginoon. Dahil, kapatid, walang di kayang gawin ang Panginoon. Lahat ay kayang-kayang gawin ng Panginoon. Ano man yung kailangan mo ng physical, kailangan naman ng material, mas lalo kung kailangan mo ng spiritual, nandiyan ang Panginoon. Ang susi po, tumawag po tayo sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Inawit.
Awit chapter 34 verse 4. Sabi po dito, hinahanap ko ang Panginoon at ako'y kanyang tinugon. Iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. Ayan, ulitin ko po. Hinahanap ko ang Panginoon at ako'y kanyang tinugon. Hindi lang po sa puso natin, sa isip po natin. Lahat, bagyo man, lindol man, kaya niyang patahimikin. Dahil siya. Amen. Dahil siya lang ang nag-iisang Diyos na sinasamba po natin na kaya niyang gawin. Maging ang unos ay kaya niyang patigilin. Tama po? Kaya niyang patigilin, sumusunod yan. Dahil siya nga ang may likha ng lahat. Tama po? Siya ang may likha ng lahat. Nang nakikita mo, naiisip mo, ay galing sa Panginoon. Amen? Kaya niyang gawin. In Mark chapter 4, verse 39, sabi dito, sinabi niya sa hangin, tama na! Tumahimik ka at tumigil ang hangin at lubusang tumahimik. Tignan po yung impact ng salita po ng ating pong Panginoon. Tama na! Di ba? Tama na. Tumahimik ka at tumigil ang hangin. Napaka-powerful yung salita po ng ating pong Panginoon. Tama na. Ibig sabihin, ang Diyos na pinaglilingkuran po ng ating pong Panginoon, na pinaglilingkuran po natin, ay kaya niya pong kayang-kaya niyang gawin lahat. Pati hangin, pati dagat ay sumusunod sa Kanya. Amen? Tama po? So napakaliwanag po na sa kabila ng ating pong mga pagsubok, problema po sa ating pong buhay, lumapit lang po tayo sa Panginoon. Christy, huwag kang umiwalay sa Panginoon. Amen. Manatili ka sa Panginoon. Kung gusto po nating magtagumpay sa ating pong Panginoon, huwag kang umiwalay sa Diyos. Dahil ang Panginoon natin, alam niya kung ano yung pangangailangan mo, pangangailangan ko, pangangailangan po natin lahat. Yun po yung ating Diyos na sinasamba ngayon. Amen? Okay, tayo po yung lahat tumayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 Awitin po natin yung awit na nagsasabi, stay. Hallelujah. Hallelujah. Kausapin mo ang Panginoon. Nakikinig ang Diyos. Nakikita ka ng Panginoon. Naririnig ka ng Panginoon. Hallelujah. Surrender mo lahat ng mga galit mo. Yung bigat mo sa Panginoon, yung bigat mo sa buhay mo, lapit mo sa Diyos. Ilagat mo sa Panginoon. Ano man yung mga pangangailangan mo, kung mayroon ka mang sakit, hinanakit, pagagalingin mo. Hallelujah. Hindi pula karating ng Panginoon. Hallelujah. Manatili ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Panginoon. Minsan, mga kapatid, tayong lahat, minsan nag-aalinlangan po tayo lumapit sa Diyos. Ang akala mo hindi po tayo naririnig.
Ang kalam po natin, pinabayaan niya po tayo. Pero hindi. Tayo po ay nagkukulang sa harapan ng Panginoon. Hindi po siyang nagkulang sa ating buhay. Hallelujah. Sige, umawit po tayo sa Panginoon. Hallelujah. 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 Kausapin mo ang Panginoon. Mas prat ng ating mga kamay. Bilang pagsuko. Yes, Lord. Hallelujah. Nakikita mo kami, Panginoon. Naririnig mo kami, Panginoon. Nararaman mo, Panginoon, ang aming laman ng aming mga puso. Laman ng aming mga isipan, Panginoon. Punong-puno ng galit, Panginoon. Patawarin mo kami. Upang maging karapat-dapat kami, Panginoon. Maglingkod dumating man yung problema o sa buhay. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasabahin. Panginoon ko sa iyo lamang mananatili kailan pa. Lalaki lang po ang awit, suliranin mo. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko sa iyo lamang mananatili Babae po. kailan pa. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasabahin.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Suliranin man, may pagsubok man, may problema. Magpapatuloy po kami, Panginoon. Dahil ito yung gusto mo, Panginoon, na maglingkod kami, Panginoon. Ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Lord. Sa kabila ng problema, kabigatan po namin, hinanakit po namin, Panginoon, ay pinagtagumpayan mo na, Panginoon. Ang lahat ng aming nararamdaman, kinuha mo na lahat, Panginoon. Dahil ayaw mo kaming mahirapan, Lord. Hallelujah. Salamat sa buhay mo, Panginoon. Na ikaw lang ang makakagawa, Panginoon. Dahil kami ay masaya, Panginoon, na naglilingkod sa iyo. Kaya maraming salamat po, Diyos. Dahil po, Panginoon, na nakikita po namin. Nakikita mo kami, Panginoon. Kami ay masaya na naglilingkod sa iyo. Hallelujah. Kaya dapat lang, Diyos, na manatili kami sa iyo hanggang wakas, Panginoon. Salamat, Lord. Ikaw ang naghari sa araw na ito. Kaya narapat lang, Panginoon, ay babalik po namin ng kapulihan, kataas-taasan, karangalan, na dapat lang sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Amen po. Minsan pa po tayo po umawit sa ating Panginoon, ating pong salihan ang salita ng ating Panginoon. Awitin po natin ang As One Will Serve You. 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 As one will do your will.
Praise God. Ngayon ay oras ng pagbibigay. Amen. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Pagbibigay natin para sa gawain ng Panginoon. At ito ang paalala sa atin ng Diyos. Dito po sa Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 9 hanggang 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong ring handugan. Sa gayon, pamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyan. Purihin ang Diyos. Madalas naririnig natin sa tao, lalo na dito sa lugar ng Pangasinan. Gawat. Sabi nila gawat. Gipit. Hirap. Sa iba naman, tuyo. Broke. Diba? Ganon ang daing ng mga tao eh. Pero, hindi dapat mamumutawi, lalo na sa ating mga Kristiyano, ang mga salitang iyon. Gawat, gipit, hirap. Hindi dapat mangyari sa ating buhay. Kung nangyari man yun, hindi laging ganon. Kailangan mayroon tayong gagawin para makaahon tayo sa ating kinalalagyan. At ito, dito sa ating binasa, itinuro sa atin ng Diyos para nga tayo ay hindi matutuyuan. Amen! Para hindi nga tayo ay matutuyuan at para ang kamalig natin ay aapaw. Amen. Hindi pa nga naubos sa bigasan mo, ang bigas, mayroon lang nakalaan, mayroon lang nakabang na isang kaban. Naranasan nyo ba yung ganun, mga kapatid, mga anak? Amen. Ang sabi dito, bakit? Pinabayaan na rin ang salita ng Diyos eh. Ang sabi dito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Give glory, give honor to God with your money or iyong mga wealth. Amen? Parangalan natin ang Panginoon. At ang sabi dito, mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sabi dito, pinakamainam, mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Ang iniling sa atin ng Diyos, mga kapatid, mga anak, ay hindi yung kabuuan ng ating buhay, yung 50%. 10% sa atin kung tinatangkil o pinagkaloob sa atin ng Panginoon na pananalapi, yun ang hinihiling sa atin ng Diyos. Pero ang palala sa atin ng Panginoon, kailangan sa pagbibigay natin, may galak sa puso. Hindi napipilitan lamang ayon sa kanyang konbiksyon. May galak sa puso. Alam nyo, kaya nakakalimutan natin, lagi nating gipit, gawat, ganyan. Kailangan ma-overcome na natin yan, mga anak. Amen? Kailangan mag-stable ng ating mga buhay. Hindi yung ngayon, ganun, ngayon, mababa. Bakit ko nasasabi yan? I experience talaga. Itong mga linggong buwan na ito, malaki ang gastos ko sa gamutan dahil monitornig na naman ako yung dugo. Ang mahal ng strips, alam din ni Maria yan. Linggo-linggo, gumagastos ako ng almost 2,000 or mahigit. Saan biyaya ng Diyos? Saan kong kamay ng Diyos kung kinuha yun? Galing sa Panginoon. Kaya madalas kong sabihin, hindi ko ma-explain sa inyo kung paano nangyari yun. May nagbibigay sa akin, 500. 500. Yun lang. Pag ganon-ganon. Pero hindi naman linggo-linggo yun. Hindi laging ganon na tuwing linggo may inaasahan ako, maliban na lang sa love gift ko sa church. Dahil sa kapurihan ng Panginoon, sinisikap ko na ibigay ang nararapat para sa Panginoon nang may kagalakan, hindi napipilitan lamang.
Kaya mararanasan natin yung tinatawag na miracle of multiplication. Yung makikita mo, parang ang dami mo nang pinamili, pero ito pa natitira sa pera mo. Are you experiencing that? Amen? Naging distuloy ako. Naranasan niyo yung ganon? Marami kang pinabili. Bumili ka ng gamot, nagpa-check up ni doktor. Bakit may natitira pa rin sa akin, Lord? Ganito, nagpa-laboratory ka na. Ganito, ay talagang napapikit na lang ako. Lord, salamat. Naranasan ko lagi yan. Na parang hindi na mabawasan yung kung nabawasan man, kalahati lang sa inaasahan ko. Bakit? Sa pagbibigay natin, amen, pagbubukas siya ng another blessing sa ating buhay. Tandaan natin, what we sow is what we reap. Kung magbigay tayo ng kukunti lang ating aanihin. Kung magbigay tayo ng malaki, ayon sa ating puso, conviction. Kahit na sabihin natin, wala kang makita, ikaw wala kang hanap buhay, ito lang yung mo, umaasa ka lang. Pero maraming channel of blessing, bubuksan ng Diyos ang mga pintuan sa langit. Maraming hihipuin, maraming kakausapin ng Diyos, tulungan mo ito, tulungan mo siya, iabot mo yan. Amen? Sana po, yun ang asamin natin. Faith ang nakataya sa atin dito. Sa pagbibigay natin, pananampalataya. Huwag natin isipin, kukulangin ako dahil magkukulang ka talaga. Lord, ibibigay ko ito ng bugalak. Pero ito ang kagalak, ito kailangan ko bukas, Panginoon. Bukas, check up ko na naman. Ito, gusto ko, Panginoon. Ito, kailangan ko, Lord. Kasi faith ang nakataya sa atin dito sa pagbibigay. Alam ng Diyos ang puso natin. Alam na niya, nais mong sumunod sa kanyang salita. Pababayaan ka pa ba ng Diyos? Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kailangan mabuhay tayo sa pananampalataya. Hindi lang dahil tayo sumisigla, dahil nga nakikita natin, marami tayong hawak. Amen? Ipakita natin ang ating pananampalataya. At ang pagbibigay natin, pagkakalob natin sa Diyos, iyan ay paraan ng ating pagsamba sa Panginoon. Iyan ay pagpapakita natin ng ating pasasalamat sa Diyos. Amen? The more na malaki ka na ibigay, the more pala na pinagpala ka talaga ng Panginoon. Amen. Nawa po. Amen. Makaahon na tayo. Magbigay tayo ng naayon sa ating kalooban, hindi napipilitan lamang. Amen. May galak sa ating mga puso. Try nyo po, kwentahin nyo, sakali yung mga kinikita nyo, at sundin natin yung sinasabi ng Panginoon. Makikita nyo, maraming gagawin ng Panginoon. Amen. Kaya, sa mga Kristiyano, huwag na natin gamitin yung gawat, gipit, broke ako, hirap ako ngayon, tuyo ngayon. Ibig sabihin tuyo, dry. Dry ang lupa. Walang inaani kasi tuyo ang lupa. Alam nyo na yan. Ang sabi ng Diyos, kapag ginawa natin na siya ay parangalan at ibigay ang nararapat para sa Panginoon. Ang sabi dito, sa gayon kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Praise God. Hindi matutuyuan. Kamalig ay laging umaapaw at hindi ka talaga matutuyuan. Hindi ka maubusan ng pera. Hindi ka maubusan ng pera. Lagi kang, mayroong ibibigay ang Diyos sa lahat ng pangailangan mo. Dahil mayroon, nakikita ang Diyos sa atin ang pagsunod po natin. Sinisikap natin ang pagsunod naman sa katuparan natin ang salita ng Panginoon. Gusto ba natin pagpalain ng Diyos? Amen! Amen! Amen. Sundin natin ang kanyang mga salita. Huli ng Diyos, tayo manalangin. Ama, maraming salamat po. Sapagkat, Lord, ang aming mga tinatangkilik, Panginoon, ay isa lamang kasangkapan upang katagpuin ang lahat ng aming pangangailangan. Alam mo, Diyos, na minsan dumadanas kami ng mga kagipitan. Pagkukulang, Lord, nang dahil lang din sa aming kapabayaan, Panginoon. Patawarin mo kami, Ama.
At hayaan mo, O Diyos, na sa bawat lahat ng narito, buksan mo ang kanilang mga puso, Panginoon, sa pagbibigay ng nararapat para sa iyo. Masaya ang puso, may kagalakan, nakangiti ang labi sa pagbibigay sa iyong gawain, Panginoon. At ang lahat ng ginagawa ng iyong mga anak para sa iyo, Diyos, hindi mo ito nakakalimutan. May nakakita man o wala, O Diyos, sa halagang inilagay niya, O Diyos. Panginoon, ibabalik mo ito sa kanila, Lord, ng siksik, liglig at umaapaw pa. Pagpalain mo kung ano man ang kinabubuhay ng iyong mga anak, Panginoon. Bigyan mo po sila ng patuloy na lakas. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng blessing, Lord, na patuloy na umapaw, Panginoon, upang, O Diyos, sila rin ay maging daluyan ng mga pangangailangan ng iyong templo, Panginoon. Sa mga nagtatrabaho, Lord, pagpalain mo rin pula. Ingatan mo sila, O Diyos, sa kanila pong pagpasok araw-araw, Panginoon. At sa mga estudyante, Lord, na may puso sa pagbibigay din, kahit sa kanilang sitwasyon, Panginoon, Lord, ikaw po ang bahala po sa kanila, O Diyos. Salamat po ng marami, Panginoon. Buong puso kami, Panginoon, na nagpapasalamat sa lahat ng tinatangkilik namin ngayon.